Ngayong araw, muli nating itinataas ang watawat ng Pilipinas. Nakaukit ang tapang ng ating mga bayani sa bawat tiklop nito. Tuwing ibinagawayway natin ang bandila, inaalala natin ang panindigan ng Pilipino na una sa atin. Ang kalayaan ay hindi basta minamana. Ito ay binabantayan, ipinaglalaban at pinapatunayan araw-araw. Pinapasalamatan at binibigyan pugay natin ang ating mga bayani. Pati na ang mga ordinaryong Pilipino lumalaban noon upang maitayo ang sariling landas ng ating bansa. Hindi madali at lalong-lalo na hindi dapat maliitin o kalimutan ang kanilang sakripisyo. Dahil sa kanilang tapang at paninindigan, tinatamasan natin ngayon ang kalayaan. Minsan nilang ipinaglaban. Pero nakalipas na ang 128 taon. Masasabi pa rin ba natin na totoong malaya na tayo ngayon? Noon, malinaw ang kalaban. Dayuhang mananakop, banyagang makapangyarihan, mga puwersang nagsasabing ang Pilipino ay hindi kayang tumayo sa sarili niyang mga paa. Ngayon, iba na ang anyo ng laban. Tahimik at pabigat sa ating lipunan. Gapos ng korupsyon, gapos ng walang o kawalan ng hustisya, gapos ng kasinungalingan at panlilinlang, gapos ng mga ambisyong personal na nagbibihis servisyo, ngunit sa dulo ay sarili pa rin ang inuuna. Noong mga nakaraang taon, nanawagan tayo ng kalayaan mula sa korupsyon. Hanggang ngayon, hindi pa tapos ang laban. Hindi pa naikukulong si former Speaker Romualdez, sila Saldico, sila Garjola. Napakarami pa. O tatanungin niyo, malamang 90% sa kanila ang dapat makulong. Kapag matagal na tayong niloloko, kadalasan ay ayaw na rin natin tanggapin na kahit ang katotohanan ay nagpapatunay na tayo nga ay naloko. Hanggang ngayon, dahil patuloy pa rin tayong niloloko. Para bang bihag na tayo ng kasinungalingan. Sa totoo lang, alam naman natin na niloloko tayo dahil sa pamumulitika, kusang loob tayo nagpapakaloko. Ginawa na tayo kasangwat sa sarili natin pagkakaloko. Naging bihag na rin tayo ng kasinungalingan. Ang masama, pag binigyan natin ng kapangyarihan ang mga manluloko, mahirap na natin itong bawiin. Kaya ngayon, hindi na sapat lamang ang kalayaan mula sa korupsyon. Kailangan din natin ipaglaban ang kalayaan mula sa kawalan ng hustisya at dignidad. At siguro ang tanong natin, bakit natin ito ginagawa? Dahil gusto natin mabigyan ng magandang kinabukasan ang ating mga kabataan na nandirito ngayon. Tignan niyo ang ating mga Boy Scout. Tignan niyo rin ang ating mga Girl Scout. Sila ang pinaglalaanan natin ang ganitong mga investment na ginagawa natin ngayon. Hindi malaya ang isang bayan kung ang batas ay may kinikilingan. Kung ito ay hindi patas, kung ito ay nakabagay sa posisyon, kapangyarihan, o alyansang pampolitika tulad ng nangyayari ngayon sa Senado. Kung ang katotohanan ay kayang tabunan ng drama at iyakan sa media, at kung ang kasalanan ng iilan ay pinagbabayaran ng buong taong bayan. Tandaan natin, walang hustisya at dignidad ang isang bayan kung ang mga mismong gumagawa ng batas ay sila mismo rin ang gumagamit nito para umiwas
sa pananagutan, tinatawag nating accountability at pahirapan ang mamamayan. Sa mga nakaraang linggo, nakita natin kung paano binaliwala ng mga dapat nagtatrabaho bilang lingkod bayan ang dignidad, ang tiwala, kaya tinatawag nating trust at katalinuhan ng mamamayang Pilipino. Ang tingin sa atin, napakabobo na natin. Sa halip na unahin ng batas, ang serbisyo at tunay na pangangailangan ng taong bayan, mas pinili pa nilang gawing entablado ang mahalagang institusyon ng pamahalaan para sa pagpapalusot, pagprotekta sa sariling kapakanan, at mga maniobrang politikal na wala namang kinalaman sa kapakanan ng ating mamamayan. Kamakailan, pinasa ng ating Kongreso ang tinatawag na Anti-Political Dynasty Bill. Ngunit kung susuriin ng mabuti, hindi ito ang tunay na reformang matagal nang hinihintay ng Pilipino. Marami pa itong butas. Marami pa rin itong puwang para makalusot ang mga pamilyang matagal nang nakikinabang sa sistema dapat sana ay pinabago. Sa halip na tapusin ang political dynasty, tila ginawa lamang nitong mas katanggap-tanggap ang pagpapatuloy nito. Para bang pinasa ang panukala hindi upang tunay na magreforma, kundi para lang masabi na may ginawa sila. Pambabastos na ito sa mamamayang Pilipino. Papabayaan ba natin? Pastusin na lang nila tayo. Ginawa nilang posisyon nila para magnakaw, magpakayaman, at protektahan ang isa't isa. Nakita naman natin sa Senado kung paano ipinatubad ang tinatawag natin selective accountability, double standards. Ang tawag dyan ay garapalang pananamantala. Hindi na ang bayan ang pinaglilingkuran, kapangyarihan, at bulsa na lang nila ang kanilang pinoprotektahan. Sa lagay ba ito? Paano natin masasabing tunay bang may kalayaan na tayo? Gaano katotoo ang kalayaan ko ang pagpili ng mamamayan at minamanipula ng pera, armas, pagpatay, pananakot, utang na loob, at makinaryang pampolitika. Kapag ang kapangyarihan ay nakukuha sa maruming paraan, huwag na tayong magtaka kung marumi at pambababoy na rin ang paraan ng paggamit nito at ang pamamahala. Nakakabahala ang pangyayari nito. Ngunit ang mas nakakalungkot, sa totoo lang, hindi na ito nakakagulat. Alam kasi natin na niloloko tayo, pero pinapabayaan lang natin na manloko na tayo. May mga nagsasabi, bakit raw ako nakikialam sa mga usaping tilalabas na sa araw-araw na problema ng muso, ng bagyo. Ngunit doon nagsisimula ang problema ng ating bayan. Kapag ang katiwalian, kawalan ng hustisya at pang-aabuso sa kapangyarihan ay tinuturing natin problema ng iba. Kung bumagsak ang ating bayan, ano kaya ang mangyayari sa Baguio? Ano sa tingin ninyo? Hindi ito problema ng Maynila lamang. Hindi ito problema ng mga nasa gobyerno lang. Problema ito ng buong sambayanan. Dahil ang korupsyon na hindi pare-pareho ang bigat sa bawat Pilipino. May mga taong naririnig lamang ito sa balita. May mga taong pinag-uusapan lamang ito sa opisina, eskwelahan, social media. Pero may mga Pilipino araw-araw nitong nararamdaman ang hirap
poverty. Sila ang naghihintay ng serbisyong hindi dumarating. Sila ang dumadaan sa kalsadang hindi matapos-tapos. Sila ang pasyente naghahanap ng gamot para sa pang-araw-araw nilang kinakailangan o pangangailangan. Mga taong ulit-ulit na pinapangakuan ng mga napakakurap na politiko. At tuwing bumabalik sila, ang sabi sa kanila, pinangakuan ko na nga kayo, gusto niyo pa itong matupad. Kapag sinasabi natin wala tayong kinalaman dyan, o kapag pinipili natin mawalan ng pakialam, para na rin natin hinayang magpatuloy ang isang sistemang napakabulok at nagpapahirap sa atin. Sa English, ang tawag natin dyan, apathy. Kapag umiiral ang apathy, lalong lumalakas ang loob ng mga abusadong politiko. Dahil alam naman nila na kahit anong gawin nila, may mga taong magsasabing, hindi ko na problema yan. Pero problema ito ng ating bayan. Mas malaki ito kaysa sa sino man sa atin. At kung tunay natin mahal ang syudad ng Baguio, dapat mahal o mahalin at ipaglaban din natin ang ating bansa. Kaya tatanungin ko kayo, uli, tunay bang malaya ang Pilipinas? Ang sagot ay nakasasalalay sa atin. Sa huling bahagi ng ating pambansang awit, inaawit natin aming ligaya pag may mga api ang mamatay ng dahil sa iyo. Ngunit ang hamon sa atin ngayon ay hindi lamang kung handa tayong mamatay para sa ating bayan. Ang hamon ay kung handang-handa ba tayo mabuhay para sa ating bayan. Ang mabuhay para sa bayan ay ang manatiling tapat kahit mas madali ang manloko. Tumanggi sa mali. Kahit may pakinabang. Ang magsalita kapag may pang-aabuso at ang hindi magbulag-bulagan kapag ang katotohanan ay tinatabunan. Sa panahon ngayon, hindi lamang dugo ang hinihingi ng bayan. Hinihingi nito ang ating konsensya, disiplina, tapang, at araw-araw na paninindigan. Naway hindi kayo makontento sa pwede na. Naway hindi kayo lalamunin ng kaisipang ganyan na lang talaga. Sa ganitong paraan lamang natin mararating ang bansang matagal na nating inaasa. Hindi perpekto, pero may paninindigan. Hindi lang mayaman sa yaman, kundi mayaman sa dignidad. Huwag sana natin biguin ang mga ninuno natin. Matagal na nag-alay ng sakripisyo at buhay para sa atin. Pagpatuloy natin ang laban natin para sa tunay na kalayaan. Mabuhay ang malaya, makatarungan at marangal na Pilipinas. Maraming salamat.